May bagong enduro dito sa Premio. Tara, check mo to. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared. Just level up. Don't be scared. Ayan mga ka-riders, isa na naman pong bagong enduro motorcycles ang nandito sa ating harapan. Dito lang po ito sa Premio, Santa Cruz, Laguna. Ito po yung bagong model ng Kawasaki KLX 150. Bali ngayong 2025, naglabas ulit sila ng isang upgraded version po ng KLX. Kung maalala nyo, siguro mga 2 years ago, na-review na natin yung kanyang unang version na KLX 150 BF. So ito na nga po ang successor ng unang labas ng KLX 150 na BF. And then napansin ko dito sa kanyang likuran, ito po yung isa sa top competitor ng mga enduro motorcycle. Nandito po ang Honda CRF 150. Siguro next time gawa natin sila ng comparison, di ba? At magka-match ng dalawang to eh. By the way mga riders, kung mapapansin nyo, may plastic pa siya. As sign of respect dun sa makakabili nito, hindi natin tinanggal. Siyempre, hayaan natin yung nakabili ang magtanggal. At tayo naman ay magre-review lang. Hindi natin kukunin itong si KLX 150. Pero dahil sa improvement na ginawa sa kanya, medyo napapaisip tayo mga riders eh. As of now, May 23, 2025, ito pa lang po ang available na kulay dito po sa Premio. Itong kulay gray na combine po sa kulay black. Siguro naman magkakaroon ito ng maraming kulay. Ambang-abang lang tayo mga riders. Sa kanya pong headlight, malaki ang ginawang improvement. Mapapansin nyo, naka-reflector type vertical dual LED na po ang kanyang headlamp. Yung kanyang low beam, baliktad po siya mga riders ha. Ito po ang kanyang low beam at ang high beam po niya, ito nasa baba. And then combined naman po siya ng valve na turning signals. Ang maganda ho rito, flexible siya mga riders. Hanggang dito po sa turning signal sa rear, flexible po siya at valve din po ang ginamit. Then, naispatan natin itong kanyang taillight. Akala ko po LED na, pero valve pa rin po siya. Dito po sa kanyang front suspension, bali naka-inverted fork na po siya mga riders. Kulay gold na fork. At meron po siyang suspension guard dito sa front na plastic. Then may kasama po siyang mga decals na reflectorized, gray and green. Maganda yung kanya pong protection. Almost makover niya yung buong front suspension po. Kasi nga naman sa laki po ng gulong nito, sigurado massive po ang talsik ng putik or tubig dito sa front. And then sa braking system naman po mga riders, wala po siyang ABS. Bali naka single disc na meron po dual piston caliper dito sa kanyang front brake. Then ang sukat naman po nung kanyang pang off-road na gulong dito sa front ay nasa 2.75 by 21. And then naka wire spoke nga po dito sa kanyang rim sa front. At nga pala mga riders, tube type pa rin po siya. IRC ang ginamit. And then dito naman po sa rear tire, meron po siyang sukat na 4.10 by 18 inches sa kanya naman pong wheels dito sa rear. Then naka single disc din po at single piston caliper dito sa kanyang rear brake. And then centered monoshock naman po sa kanyang rear suspension. And then 5-speed manual transmission po ang KLX 150 ng Kawasaki. And then dito po sa kanyang kadena, meron po siyang chain guide para in case na ma-dislocate yung ating
kadena. Hindi siya basta-basta kakalas kasi nga po, ayan, may protection siya. Kahit medyo lumuwag o lumawlaw ang ating kadena, no problem. Hindi siya basta-basta kakalas. And then ganun pa rin po sa kanyang gear shift pattern. 1 down, 4 up. Then foldable po yung kanyang mga footrest. Pareho po yan, pati sa back rider. And then expect na natin, syempre dapat mataas ang kanyang muffler. Maganda naman dito, metal yung kanyang protection, itong kanyang heat guard. Then medyo may kahabaan po yung kanyang stock na muffler. Hanggang dito po sa kanyang elbow, kita nyo meron siyang metal na protection para hindi tayo mapaso. Then syempre yung kanya naman pong kickstart. Then brake pedal dito po sa rear brake. Then nasa 1.3 liter po ang kanyang engine oil capacity. Para po sa comfortability nating mga riders, kumpleto po siya sa accessories. Una, meron po siyang frame cover, ayan, sa side niya, medyo pinalaki siya. And then, standard din naman yung kanyang handguard. Ganda rito, talagang mataas siya, no? Fully protected yung ating kamay. Hanggang dito po sa engine cover, ito meron na rin siyang skid plate para maproteksyonan po yung ating engine. Mas lightweight na po ang body niya ngayon. Mapapansin nyo, ayan, slim at compact ang kanyang pagkakabuild na meron pong highly rigid frame. Sa curb weight, tumitimbang lang po siya ng 119 kilos. Mabigat pa po dito ang PCX mga riders. Meron po siyang 295mm na ground clearance at 865mm naman po sa seat height. Dito po sa kanyang upuan, two-tone siya mga riders. Kulay gray po dito sa ibabaw at black naman po sa side. And then, tama-tama lang po yung lambot ng kanyang upuan. Dapat talaga makitid lang ang upuan kasi nga po mataas na yung kanyang ground clearance at seat height. Kung hindi tayo katangkaran, talagang mahihirapan po tayo kapag lalaparan pa yung kanyang upuan. And then nasa 6.9 liters po ang kanyang fuel tank capacity. And then ayon po sa report ng mga ilang riders na nakagamit na ng KLX 150, meron po siyang fuel consumption na naglalaro sa 45 to 50 kilometers per 1 liter. So tipid po ang KLX 150. At sa top speed naman po niya, approximately 71 miles per hour. Yun po ay nasa 115 kilometers per hour. Average lang po yun para sa isang 144cc na displacement po ng isang enduro. Okay, naka 4-stroke single cylinder, 2 valve pa rin. And then carb type pa rin po sa kanyang fuel supply system. And then air cooled po sa kanyang cooling system. Na-improve na rin po yung kanyang LCD digital console panel. Although compact lang siya, di ba, maliit lang. Pero yung kanyang positioning, hindi siya masyadong malalim. Tamang-tama lang sa pwesto ng riders. Kitang-kita siya. And then, nandito po yung kanyang menu button sa left side. Mas okay sana kung itong kanyang visor o itong fairing sa front, medyo tumaas pa ng konti na para maging protection niya. Lalo na sa sunlight. Then sa kanya po mga switches and button, unahin lang po natin dito sa kanyang high beam low beam sign. Puro black po yung kulay. Turning signals, then off sa gitna. Busina or horn, yung kanya pong choke. Sa kabila po meron siyang kill switch sa engine, itong kulay red na button, and then electric starter push button. Okay mga riders, sukatin natin na para may idea po kayo. Tayo ay 5'8". Okay. Ayan, tiyad na tiyad po ang 5'8" oh, mga riders. Taas po talaga siya. Pwede naman ilapat po ang isang paa, pero yung isa, yan, hindi na makalapat. Then, yun po kanyang naked handlebar. Aluminum po yan. Medyo mahaba siyempre. Ganyan talaga naman pag pang off-road po. Maganda yung kanyang footrest. Kapit na kapit sa sapatos natin, kahit walang rubber. And then, no problem naman sa turning radius. Although malapad siya, hindi naman siya aabot sa ating kita. Malayo po. And then, unahin natin yung shock. Oh, dito talaga swapping-swapping sa kanya pong rear suspension. Iba po talaga kapag centered monoshock, oh, sa kapag matataba yung coil spring. Ang ganda ng response niya mga riders, oh. Pang off-road talaga. So kahit tayo ay mamundok, pumunta sa mga downhill, uphill, sa mga lubak-lubak, no problem dito. At palaban po talaga ang KLX 150. Aluminum po yung kanyang clutch lever. Ayan, suwabing-suwabi lang din, malambot. Hindi nakaka-stress kapag tayo po ay kakambyo. Then sa kanya pong front brake. Ayan, magandang kapit po. Nakakita ka na ba ng Kawasaking matitikas na hanggang ngayon umaandar sa
pwede pang forma, pwede pang karera, depende sa'yo anong gusto mo na paporma. Nakakita ka na ba ng Kawasaki matitikas na hanggang ngayon umaandar sa Pilipinas? Pwede pang forma, pwede pang karera, depende sa'yo anong gusto mo na paporma. Yung Kawasaki kahit luma ay matibay, ibang iba sa mga motor na mahusay. Para sa akin yung motor ko ay maganda, kasi alam ko ito ay naiiba. Kahit nakatambay ng pinagtitinginan ng mga tao, ganyan talaga pag yung luma ginawang bago. Maganda sa paningin ng mga tao, kaya yung iba ay ginagaya na ako. Lalo na sa ibang tao ay kumikinang na siya pag umaandar, pinagtitinginan na. Iba talaga pag ako ang nagdala, yeah. Nakakita ka na ba ng Kawasaki matitikas na hanggang ngayon umaandar sa Pilipinas? Pwede pang forma, pwede pang karera, depende sa'yo anong gusto mo na paporma. Nakakita ka na ba ng Kawasaki matitikas? Meron po siyang maximum power na 11.5 horsepower at 8,000 RPM and 11.3 Nm of torque at 6,500 RPM. And then simple lang naman sa kanyang decals design. Kita niyo, luminous green, kitang-kita. Combine po siya sa black. Pare-pareho lang. Dito may sa likod, meron po siyang letter X na letter dito. At dito naman po sa telescopic fork niya, sa suspension guard, meron din siyang kulay green at gray. Hanggang sa kanya pong visor dito sa front. Para siyang may sungay dito, di ba? And then yung brand naman niya, dalawa lang makikita natin. Isa po dito sa kanyang visor at isa po sa kanyang seat cover. Sa mga nagka-canvas at bibili ng KLX 150 ngayon 2025, ito po ang updated price niya as of May 23, 2025 sa KLX 150 na bagong labas po ngayon 2025. Spot cash po niya ay nasa 136,600 pesos. Sa installment naman po, magda-down tayo ng 10,900. Sa isang taon po, 13,610 monthly. Sa dalawang taon po, 8,025 monthly. At sa tatlong taon naman po ay 6,160 monthly. Ayan po ang update dito po kay 2025 Kawasaki KLX 150. Hanggang sa muli mga ka-riders, like, comment, and subscribe sa ating channel. Salamat po. Nakakita ka na ba ng Kawasaki